Pero si Dina Kapanti, si DK, si Mengay, hindi ko na din nakikita si Mengay. Kasi pag maaga silang umalis, mas less yung magiging damage sa kanila. Like si Dina, wala naman siyang choice. Hello, Mia, Sarah. Balita. Ano balita ko? Hinaan ko nga yung music. Yun. Maikukumpara mo, maihahalin tulad mo yung kay paring isang kumpanya na nagsarado na. Kasi wala nang pumapasok na pera, wala nang kita. Hindi na niya masustain yung maintenance o yung kung paano i-keep ang isang hanap buhay. Siyempre may gastos din yan. Pwedeng all retires na ba? Gagawa tayo ng GC. Ayan si Mia, semi-retired na yan. So nakikita ko. Marami naman tayo dito na mga semi-retired. Pag na-reach mo pala yung maturity sa social media, parang ma-realize mo na pinaliligaya mo lang yung mga tao sa pamamagitan ng pagwawalwal, sa pamamagitan ng pananakit mo sa iba, na kaya naman natin ibigay yung entertainment sa ibang paraan na walang kinakailangang masaktan. Kasi mga taong masasama lang nakakaisip ng ganun. Like dun sa kabila, yung alipin nga ng kadiliman, yung mga tao doon kay Shala, kina Ate Jo, kina paring Nani, kina Juris, yung 5 grupo na nagsama-sama, minimum 90 katao na takot sa akin. Hindi ako nananakit. Kasama pa natin si paring Mustang na hirap magbuhat ng stretcher para may maitulong ng kuya Nani nila. Mas matanda pa pala kay paring Nani, Kuya Pataw. Alam naman natin, ganun talaga yung mga Indiano, magagalang. Medyo, dapat na sila yung unang nakakaisip na mag-retire. So, siyempre, retire na yan. Retired. Nag-retire na yan, matagal na. Yung mga nandun sa kabila, yung alipin ng kadiliman, alipin ng kasamaan. Siguro ngayon palang tinutubuan ng buntot, ng sungay, kaya mga excited pa sila. Tingnan mo ano yung pagbabago, yung naipasa ko ng presensya ko, yung epekto sa kanila. Yung presensya ko lang, matindi yung naming epekto sa buhay nila. It's just, hindi na magkamahalan sa pagpapaliwanag. Pero ayaw banggitin yung bumukha ka sa kay Mananabas. Si Mustang pinipindi ko na ayaw pa mag-retire. Si Masochista. Sila pareho at weirdo. Kasi siguro sa isip ni paring Mustang, hindi na siya makakahanap ng mas bata sa kanya. Hindi na siya makakahanap ng partner na mas bata sa kanya na papayag na magpakasal sa Singapore at sa Singapore lang magparaos lang sa Asian countries. Parang Mustang, pwede ka naman pumunta sa Thailand, mas magaganda pa madadali. Kung mahilig ka rin naman sa mga shemale, madami dun sa Thailand, mas mura pa, hindi mo kinahanglan padalang buwan-buwan, di ba? Baka mas nakaka-proud pa na magpapa-photo kayo, post mo dito, madami maiingit sa'yo, hindi katulad niyan, hindi pwedeng iharap sa electric fan. Kasi ang butas ng ilong nakaharap. Kumbaga sa washing machine, front load. Hindi ako nananakit dito. Ako yung retired na. Kung balikan niya man ako, wala nang epekto sa akin yan. Hindi na ako nasasaktan. Saka, wala namang paraan para masaktan niya ako. At hindi naman talaga ako nananakit. Ang akin lang, na pag-uusapan lang, siyempre, retire na ako. Diba naman yung mga presidente nga ng ibang bansa, pag hindi na nakaupo, ano ginagawa nila? Mga NBA players, yung mga general, sa kasundaluhan, ano ginagawa nila? Nag-golf, nagta-travel, may enjoy nila yung buhay, may pamilya nila. Ganun din tayo dito. Ako, part-time lang to.
off needed lang. Yes, semi-retired. Pwede naman yan. Kumbaga, hanggang sa ma-reach mo yung kaisipan na, talagang desidido na ako. Magta-travel na lang kami ni Kuya Andy. Di ba, tol? Ganun na lang. Mag-focus na lang sa buhay may pamilya. Kumbaga, luto-luto, papay sa market. Ganun lang. Mag-drive kayo hanggang kung saan kayo makarating. Yun yung nakikita kong ginagawa mo ngayon. Di ba, mag-drive kayo kung hanggang saan kayo makarating from Texas to Florida. Di ba? Yun yung mga semi-retired. Si parang Mustang parang semi-retired na din yan. Kasi nga magpa-file siya ng leave, pupunta sa Asian country para magparaos sa Singapore. Parang hindi ko naman nakikita yung logic kasi ba't kailangan mo magparaos sa Singapore lang, pwede mo sa Thailand. Madami din ng mga transgender doon. Diba? Madami din ng mga females doon. Ba't Singapore lang? Mahigpit pa. Birin mo paano kung may buhok? Bawal dumara sa Singapore. Paano kung may buhok? Sarap namin si Osang din. Walang planong mag-retire. Outlet niya ang softmate to release her stress. Well, iba naman yung iba naman yung istorya niya. Kumbaga, sa ganyang edad, ngayon pa lang niya nararanasan makapasok dito. Kumbaga, yung pag-entrada niya, siyang paglabas naman natin, diba? Kahit saan bagay talaga huli si Mami Osang. Like nung kami nila Natsu, nung kapanahon na namin sa UTW, wala pa siya. Wala siyang idea kung ano yung nangyayari sa Sokmed. Then nung nakita niyang nandun kami, hinangaan niya si Natsu. At kinainggitan. Nung paglabas namin, doon niya pinasok ang kanyang sarili. Kasi siyempre, ang basong puno ba, masasalinan mo pa ng tubig? Hindi na, tatapon na. So nung na-empty yung baso, doon niya sinawsaw yung sarili niya. Kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Natsu. Yo, shout out. Long time no si Tol. Hello, 2Keeps. Shout out sa'yo, Tol. Ano balita? Happy New Year. Ito, ganun pa rin. Same old, same old. Nagpapasarap ng buhay retirado. Hindi na tayo nabanat tulad nung dati. Yung ikabubuti na lang ng ating mga kaibigan.